Hello everyone! Welcome back sa aking channel. Ang gulo ng buhok ko guys, so pasensyahan nyo na dahil ayan nyo na, magulo talaga yan araw-araw. Today, I will be sharing with you makeup products below 500 pesos lang kasi napansin ko talaga ngayon, ang tataas na talaga ng presyo ng bilihin. Even makeup, actually lalo yung mga makeup, parang ang tataas na ng mga presyo nila talaga. So, ayun, naghanap-hanap ako sa aking stash, sa ating collection ng mga below 500 pesos pa. Yung mga kaya pang bilhin ng below 500 pesos. So, without further ado, let's start. Ayan. So, random na lang ha. Ito yung ating basket dito. So, random na lang guys. First ay mga eyeshadow. So, I have here from BLK Cosmetics. This is the Daydream Nude Eye Palette. Di ba? Ang ganda niya. Nagamit ko na to guys. And sobrang, ano niya, sobrang fine ng texture nung mga eyeshadow. So, yan. Below 500 pesos to. Parang 300 plus lang siguro siya. Basta ililink ko sa description box yung Shopee tsaka Lazada para makapili kayo kung saan may discount, saan kayo may voucher, ganyan. Next is from, ito favorite ko rin to, from ZC, yung British Museum nila na Dreamland Eyeshadow. Wala siya salamin, but ang kagandahan is kitang-kita mo agad yung mga shades. Ganon din dito kay BLK. Yan. Gusto ko yung mga ganitong eye palette kasi meron naman ako mga hiwalay na salamin. So, kahit wala ng salamin, diba? Ayan. So, ito, less than 500 pesos din to. Hindi ko lang kabisado, guys, lahat yung presyo, ha? Pero, diba? Sobrang ganda. Ito ma-brown, parang pang gabi. Ito, parang pwede tong fancy-fancy na look, yung mga cute looks lang, ganyan. Usong-uso yung mga Barbie looks ngayon kasi nga showing na siya. So yan, pwede nyo gamitin tong palette na to. Habol na, baka ma-deliver agad, 'di ba? Umorder na kayo, mag-add to cart na kayo agad. And then mag-ano tayo, pangkilay naman. Yan, meron ako dito mga trusted pangkilay. Medyo marami pala. Yan, 4. First is yung from Strokes. Ito guys, the ano bang tawag dito? Brow fixer na clear. Nauuso to, yung mga clear na brow fixer, yung mga parang glue, ganyan. Eh, yung iba, hindi talaga kamurahan. So, at least itong kay Strokes, ano pa siya, below 500 pa siya. So, diba? Then, from Maybelline, Tattoo Brow na pigment pencil or eyebrow pencil. Yan, ma-recommend ko rin to. Ito lumang, ano na to guys lumang Life Brow na gel from Sunny's Face. Below 500 din siya. I think 300 plus pesos. Pero sobrang ganda. Underrated siya. Sobrang gandang pangkilay nito. Talagang, mas, ano nga mas parang, mas nagugustuhan ko to kaysa doon sa mga clear. Kasi, hindi na ako magpe-pencil-pencil pa dito. May kulay na agad siya. Then, Brow Pencil Trio from Easy & Co. Ito rin, sobrang ganda gamitin. Ang downside lang sa akin, super lambot ng spoolie niya. Parang hindi ko maramdaman. Parang hindi ko ma-blend ng mabilisan. Pero yung pencil itself, itong product, maganda siya because may micro. At saka meron yung triangular. Yan, kaya tatlo. Trio. Kasi 1, 2, and may free siya na spoolie. But so far, for the price na 300 plus pesos, okay na rin, diba? Gagawa tayo next time below 300 naman. Para dun sa mas less yung budget. Then, for mascara naman, from Maybelline, yung Lash Sensational na Sky High. Gamit ko yan ngayon, guys. In fairness, maganda talaga siya. Super trending din to. And, lagi itong nagsisale. So, antayin nyo na lang na sale kasi kung tutuusin, ang taas talaga ng presyo nito. Hintayin nyo mag 300 plus siya sa Lazada or sa Shopee. Doon kayo bumili. For contour, bronzer, ganyan. Isa lang yung ma-recommend ko this time. This one's from Vice. Yung multiganda na one and done stick. This is 300 plus pesos na din. Hindi ko talaga matandaan yung mga exact price. Sobrang daming products sa paligid. Hindi ko na matandaan lahat, guys. Dati naalala ko pa, ewan ko na, may memory gap na talaga ako. Ang shade na meron ako is Push. This is the best. Actually, meron pang isang shade. Perfect daw yung sa mas deeper yung skin tone. Pero I think kahit itong Push, show up to sa mga may deeper skin tone. But yun nga, kung maputi ka talaga, ito yung masasuggest ko na kunin mo, yung shade na Push talaga. For the base naman, I have 2 here. One is from Everbilena Plus. Ito yung Serum Infused Skin Tint Chef's Kiss. Sobrang ganda nito, guys. For a local brand, sabi ko, in fairness talaga, itong EB na,
Plus na brand. Di ko alam kung ano na ba tong EB Plus, kung iba pa sa Everbilena nila o EB Plus. Parang mas professional siguro. Parang ganun yung naiisip ko sa EB Plus yan. So, ang ganda nito talaga. And mura lang siya. 335 lang yata tong ganitong full size nila. Then, another one is from Vice Cosmetics. To favorite ko rin to kasi hindi siya nakaka-dry up ng skin talaga. Tapos, marami siyang oil. So, parang perfect siya for my dry skin. And at the same time, hindi rin naman siya OA na pangit for those na may oily skin talaga. So, yan. So, parang ganda rin ito. As in, tas parang manipis lang na setting powder. Mag-ano pa rin. Parang nagpipick off pa rin yung pagka-dewy, yung pagka parang glowy ng skin. So, ang ganda rin ito. Kaya sabi ko, recommend ko talaga sa inyo. For concealer naman, from ECN Co. Ang nangyari, mula nung ginagamit ko ng ECN Co, guys, hindi ko na nagagamit yung iba kong concealer. Yun naman yung bad news dun kasi talagang binabalik-balikan ko yung formula nito, yung texture niya, and even yung blendability niya sa under eye ko. Hindi man perfect kasi talagang dark under eyes talaga ako sa dito. Yan, mahirap talaga siyang i-conceal kahit yung makeup artist ko nung wedding, yun, medyo, struggle talaga siya, nagta-trial talaga kami para lang ma-conceal siya. But with these concealers from ECN Co, in fairness, diba, hindi naman siya sobrang parang pandang-panda ngayon, kasi ito nga yung gamit ko. Tsaka, hindi rin kasi ako pwedeng parang ang kapal. Nagkikakey naman kapag sobrang kapal ng concealer. So, tamang-tama lang yung formula ng ECN Co for me. And for those na kagaya ko yung, yung situation na under eyes, na sobrang dark, ayan. Okay na okay to. And then, powder naman, I have two trusted powders as of the moment. First is itong Generation Happy Skin na Stay Fresh, Weightless Press Powder. May vlogger guys na kinompare niya to kay Charlotte Tilbury, yung texture. Nakatry na ako ng Charlotte Tilbury sa Hong Kong. Nag-swatch lang ako. Grabe, sobrang fine niya talaga. Parang na-justify niya yung presyo niya na 2,000 pesos, diba? Parang, parang, I think mas smooth pa siya sa MAC na powder. Talagang ang ganda niya. Pero, of course, hindi pa tayo doon na parang bibiling ko agad siya. Hindi kasi, in fairness, may mga naman yung mga 75% dupe na ganun. Itong kay Happy Skin na to. Medyo mahal lang to kasi maganda talaga siya, as in weightless talaga siya. Like 400 pesos yata to. Pero nakuha ko kasi to sale. So yun, abang-abang din talaga muna kayo ng mga sale bago nyo to bilhin. Okay, bilhin ng full price kasi may paraan talaga para makatipid. Tapos yan, I like this one. Ito yung shade na light beige and weightless talaga siya, in fairness. Maganda talaga. Ito naman kabaliktaran. Ito medyo heavy na powder. Pero when it comes to coverage, pag wala akong concealer at all, yung parang moisturizer lang, para may kapitan lang talaga yung powder. Ito yung ginagamit ko from Everbilena. This is the matte two-way cake na matte fair oriental. Ang daming sinabing matte. Pero ang ganda talaga to guys. Yan. Pangalawa ko na to. Bigay lang din naman nila. Padala nila sa akin to. So, sobrang thank you kasi magandang klase ng powder talaga. Coverage-wise, kung wala kayong concealer, pwede pa rin ito. Magandang powder talaga siya and super affordable lang. Nakalimutan ko palang mag-mention ng illuminator. Ang mga illuminator, e.l.f., Charlotte Tilbury, Get Ready With Me. Of course, more than mga 500 pesos yan. But I have here from Careline, ang tawag nila ay Glossy Glow. Yan, i-swatch din natin to. Tingnan niyo yung itsura niya. Pwede niyo siyang gamiting illuminator. Manipis lang siya, pero nandun yung parang yung parang glow. Yan, pag pinatungan nyo ng foundation or skin tint, yan, pipick through yung parang glowy, healthy skin peg niya. And this is, I think, less than 300 pesos lang from Careline, diba? Kung yung mga hindi pa afford yung mga illuminator nila, Get Ready With Me, ganyan, especially si e.l.f. Konti lang kasing ganun, guys. Si ECN Co meron din siya, pero hindi ko pa na-try kasi yun. Yung kay Get Ready With Me lang. Yun, so yun. Kung hindi pa affordables yun, eto muna. Then, blushes, I have 3 recommendations na below 500. So, first is from ECN Co. Ito yung Cream Cheek Blush. And I have the shade, the best seller shade, which is Safe Word. I-swatch na rin natin si Safe Word. Ito siya, guys. Ang ganda, diba? As in, natural lighting lang tayo. So, walang mga artificial light. So, makikita nyo talaga yung itsura. Another one is from Sunny's Face. Matagal na to sa akin, pero hindi ko maubos-ubos kasi matipid siya gamitin at all. As in, this shade is Raz. Yan. Kung gusto nyo berry tone. Powdery matte. Sobrang long-lasting. Mailalaban ko to yung mga long-lasting. Si Strokes din. Long lasting din yun and below 500. Kaya lang, hindi ko siya fully ma-recommend kasi ngayon sa akin parang
yung texture niya nag-iba, parang semento na siya, ganun. So, nahirapan talaga akong i-blend-blend siya, lalo pag nagmamadali. Eh, sabi ko, ito na lang si Sunny's Face kasi mas madali siyang i-blend. Then, of course, from Get Ready With Me ulit, this is the shade Material Girl. Wala nang introduction needed for this blush. Because I think lahat tayo ay meron na nito. Yan, perfect na perfect ngayong Barbie core era. Good naman. Kamusta naman to? Ang ganda. Yan, diba? Pink na pink. Again, this is the shade Material Girl. Kumuha na kayo nito. Madalas din tong sold out. Si Soufflé, ito. Sino pa ba yun? Pancake yan. Parang pwede rin siya ngayong vibe ng mga Barbie. Then, for lip products naman yan. Matatapos na tayo, guys. Sorry talaga, napatagal. From Peripera, the Ink Velvet in the shade 26. Of course, isuswatch natin yan. Isa to sa pinakamagandang shade ng Peripera na na-try ko. Tignan nyo kung bakit ha. Look at that. Perfect na perfect. Parang Korean gradient lips na ng mga colors. O, diba? Perfect pang everyday. Next is itong aking ultimate favorite na lip tint, which is ginagamit ko right now. From Bare & Bliss. Ayan. Ang shade naman nito is 06. Brave Enough. Ang ganda rin yan. Matagal matanggal. Kaya, yon. Sabi ko nga, pag nag-recommend ako, yung talagang ultimate na lang. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa kasi sayang ang pera talaga kapag nag-reco ka ng hindi masyadong, alam mo yun, goods na goods. Then, lastly is from Get Ready With Me na Lipstick. Summer Eloise. For me, ito yung pinakamagandang shade. Medyo mauve-mauve siya. Yan, mauve pink na parang modern matte, velvet matte, ganun yung kanyang finish. Last na pala, ZC na setting spray. Medyo nagmamahal to. Hindi ko alam to si ZC, nagtataas ang presyo. But so far, maganda rin siya. Hindi siya yung nakakahulas agad ng makeup pala. Kasama din siya. So, below 500 din to, guys. Kung wala pa kayo nito, yun, pwede nyong itry na rin. Pero may nauuso ngayon si pero siguro sa below 300 na lang yun, si Dazzle Me. Wala pa ako nun eh. Pero, nagpa-PR sila, pero hindi kasama yun. Meaning, bilhin ko daw. So, hindi ko alam. Bahala na. 189 yata yun. So, sige, try natin. But, so far yun lang, guys. Lahat yung mga ma-recommend ko. Sana naman, may naitulong tong video ko na to. And, for those sa mga nagbabudget, hintayin nyo lang yung ating below 300 pesos naman. So, yun lang, guys. So, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, and I will see you on my next video. Bye!